8:54 Philippine Standard Time. Good morning, Angela. Good morning, June. Ngayon ay Friday. Happy Friday. Ngayon po ay World Tuberculosis Day. Yes, Ayan. oo. So ibig sabihin pala nito, pwede daw talagang tuldukan ang TB, oh. sa buong mundo. Kasi kung dati, wala talagang gamot para sa TB, unti-unti nagkakaroon na. Pero nagkakaroon naman ng mga drug resistant. Yes. Dahil sa mga maling pag-inom, di ba? Maling pag-take nga ng gamot. Kasi ang TB kasi, if I can remember it correctly, kapag tinitake yung gamot na yan, merong 3 months, 6 months, and 9 months. Dati kasi parang walang pag-asa, di ba? Ngayon sa mga health center, namimigay ng libre ang gobyerno, di ba? Saka, ang TB pala, ito pala ang kumbaga killer sa lahat ng mga infectious diseases. Tapos 4.3 dito ang nangyayari, yung 4.3 na pasyente ng mga tao hindi na diagnose o na ire-report. Yes. Ibig sabihin nito, 1/3 yun ng 12 million may higit na may tuberculosis sa buong mundo. Kasi iba, akala nila ubo lang, ayaw nila pumunta ng center nila. Akala nila parang pinagpapawisan lang sila na malamig, gano'n. Yun lang. So kaya madalas yan ang nagiging resulta, walang proper diagnosis. At alam mo ba yung mga taong palang may HIV, isa yan sa leading cause ng death nila. Yung kung mahina na yung immune system nila, nagkakaroon din sila ng tuberculosis. Or pneumonia. Pati yung kahirapan, yung puro sanitation, yung pala yung mga causes niyan. Yes. Magandang umaga po sa ating mga sambahay. Araw na po ng Biyernes, 24 ng Marso, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Grupo ng mga abogado, itutuloy pa rin ang planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo sa kabila ng panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ito. Vice President Leni Robredo ay giniit na walang hangaring palitan sa pwesto si Pangulong Duterte sa kabila ng pagtutol sa ilang isinusulong ng administrasyon. Dalawang Malaysian national na dinukot ng bandidong Abu Sayyaf Group noong nakaraang taon nakalaya na. Mahigit 100 kadete mula sa Philippine National Police Academy magtatapos ngayong araw, maging tapat sa tungkulin at huwag magpasilaw sa pera, payo ng hepe ng pambansang pulisya sa PNPA graduates. Paghahanda para sa 2017 barangay elections, itutuloy pa rin ang Commission on Elections sa kabila ng panukalang muling pagpapaliban dito. Proposed barangay polls postponement, kailangan pang dumaan sa Kongreso ayon sa COMELEC. At Senado, nagsagawa ng necrological rites para sa yumaong dating Senador Leticia Ramos Shahani. Mga naging kontribusyon nito sa Kongreso, binigyang pugay. Una po sa ating mga balita, itutuloy pa rin ng isang grupo ng mga abogado ang planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo sa kabila ng panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ito. Ito ang hataw na balita ni Joe Anano. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, desidido pa rin ang isang grupo ng mga pro-Duterte lawyers na ituloy pa rin ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon sa grupong Impeach VP Leni Team, hindi maaaring palampasin ang mga mali nitong pahayag sa isang video message tungkol sa war on drugs ng Duterte administration sa UN Commission on Narcotic Drugs annual meeting noong isang linggo. This before there was a statement by Leni Robredo saying that if the murders does not continue, does not stop, she will encourage people from the outside to intervene. Kabilang sa mga pagbabatayan ng impeachment kay Robredo ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution at iba pang high crimes. Plano nilang ihain ang naturang complaint sa Kamara sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo. Iginagalang naman ni VP Robredo ang hakbang na ito ng grupo. Mga tao na mag-file kung ano gusto nilang i-file. Pero yung sa akin lang, sana yung hatred hindi siya will not get in the way of the more important things. Parang ngayon kasi yun yung nangyayari.
Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Sinang-ayunan naman ng ilang senador ang pananaw ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagtutol sa planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ipinakita ng punong ehekutibo ang kanyang pagrespeto sa mandatong ibinigay ng publiko. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, tulad ni Pangulong Duterte ay inilalabas lamang ni VP Robredo ang kanyang opinyon tungkol sa mga issue sa bansa. Pabor din sa sinabi ng Pangulo si Senate President Aquilino Coco Pimentel III dahil isang mabigat na proseso ang impeachment at nangangailangan ng sapat na batayan at ebidensya upang isailalim ang isang high-ranking public official sa ganitong proseso. That's a very good sentiment expressed by the President. Impeachment is serious business, so you just don't do it lightly for any reason. You do it for grave reasons. When you are convinced that there is really a good reason to subject to impeachment a high-ranking public official. Plano naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na mas palakasin pa ang inihanin niyang reklamong impeachment laban kay Pangulong Duterte sa kabila ng mga panawagan na iurong na ito. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Pinag-aaralan na ngayon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano kung paano mas mapapalakas ang kanyang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na huwag na niyang ituloy ang impeachment complaint, lalo na at nadadamay na umano rito si Vice President Leni Robredo. Kitang-kita ho na itong pag-file ng impeachment laban kay Vice President ay diversion doon sa issue sa pag-file kay President Duterte. At maraming ang nanawagan na bawiin ko yung impeachment complaint para hindi madamay si Vice President. So ginawang bargaining chip. Sa dinaluhan niyang forum, sinabi ni Congressman Alejano na mayroong betrayal of public trust na nagawa ang Pangulo dahil sa hindi nito pagsasabi ng kanilang kasunduan sa China kaugnay sa West Philippine Sea at paglalayag ng Chinese ships sa Benham Rice. Maging ang nabanggit umano ng Pangulo na mahigit 1 milyong pisong tulong na ibinibigay umano sa New People's Army ay gagamitin ni Alejano upang mapalakas ang kanyang impeachment complaint. Meron hong sikretong ginagawa ang Pangulo na hindi po natin alam. No, kung meron man kasunduan, wala namang problema yun. Ilabas nyo, magkaroon ho tayo ng formal na kasulatan, memorandum of agreement, para may basihan ho tayo ng aksyon. Matapos pag-aralan ng mga ebidensya ay maghahain na si Congressman Alejano ng supplemental complaint upang mapalakas ang nauna ng naihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. Mula sa Quezon City, Mon Hocson, humahataw sa balita. Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga kilalang kritiko ng administrasyon na nagpaplano umanong mapatalsik siya sa pwesto. Ito ay sina Vice President Leni Robredo at Senators Antonio Trillanes IV at Laila de Lima. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Integrated Bar of the Philippines National Convention of Lawyers. Frank tayo. They want me ousted. Who's behind it? Itong si Trillanes. Wala, sundalo, mas buti pang security guard dito. Sino ang isa? Si de Lima. Gusto na niya akong paalisin. Pangatlo, si Lede. Natural. Kasi bakit pa siya maghintay kung nandyan yung opportunity? Gayunpaman, muling iginiit ng Pangulo na tutol ito sa planong paghahain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo dahil katatapos lang aniya ng national elections. Too early to be ousting people. Let Leni, alam mo, hayaan mo siya. She has also to take a stand. I understand that. It's always the kontrapelo yan. And that is natural sa politics. Pero yung to be ousting, too early kakatapos lang ng election. Iginiit naman ni Vice President Leni Robredo na wala siyang hangarin agawin ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Pero hindi nangangahulugan na
pag bine-verbalize natin yung dissent, pag bine-verbalize natin yung pagkontra, hindi nangangahulugan gusto natin palitan yung Pangulo. Ito ang pagtitiyak ni Vice President Leni Robredo sa gitna ng kaliwat ng batikos na kinakaharap mula sa kanyang mga detractor. Sa kabila nito at tangkang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto, hindi pa rin umano siya titigil sa pagtutol sa ilang isyong isinusulong ng Duterte administration. Alam po natin kung sino yung masasama. Alam natin na hindi natin mapapayag na mapapunta sa masama yung ating bansa. Kaya po tayo patuloy na naninindigan kahit gaano kahirap. Tanging nagpapalakas umano sa kanyang loob ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Ngunit pakiusap niya sa mga ito na maging mahinahon at iwasan ang pagsasagawa ng kilos protesta dahil ayaw niyang may masaktan na sinuman. Alam nyo, siguro hindi ko pa mabigay yung lahat na ebidensya ngayon. Pero alam nyo kung bakit. Dahil hinihingi nyo sa akin yung proteksyon para sa inyo. Pero sa akin po, sama-sama tayo sa laban na to. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Samantala sa kaugnay na balita, ilang oras lamang matapos mailigtas sa mga otoridad ang dalawang Malaysian national sa bihag ng Abu Sayyaf Group, may bago na namang dinukot na cargo ship crew sa karagatan ng Mindanao. Ayon sa Western Mindanao Command ng AFP, patungo sana ang cargo ship sa General Santos City nang harangin ng 3 speedboat sakay ang mga bandido na hinihinalang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group. Sa pilitang dinala ng mga ito ang Pilipinong kapitan at chief engineer ng cargo ship. Kinilala sa isang necrological service kahapon sa Senado ang mga naging kontribusyon ni dating Senator Leticia Ramos Siahani sa pamahalaan noong nanungkulan siya bilang diplomat at senador ng bansa. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Senado kahapon ang mga labi ni yumaong Senator Leticia Ramos Siahani. Binigyan ito ng arrival honors sa pangunguna ni Senate President Aquilino Pimentel III kasama sina dating House Speaker Feliciano Belmonte, dating Pangulo at kasalukuyang Manila Mayor Joseph Estrada at ang kapatid ni Siahani na si dating President Fidel V. Ramos. 8 ang nagbigay ng eulogy para kay Siahani, kabilang ang kanyang mga dating kasabayan noon sa Senado na sina dating Senators Nene Pimentel Jr., Ramon Magsaysay Jr. at Attorney Rene Sagisag. Po yung accidental public servant who were tutored by my seniors like Manang Leti, and for that I'm more grateful than I can say. To our children, Ranjit, Chanda and Laila, and the entire Ramos and Siahani families, we share in your profound grief, but also join you in celebration of the meaningful life she led. She touched in her invaluable service to our country and people. Isang Senate resolution naman ang iprinisinta bilang pakikiramay sa pamilya ni Siahani at bilang pagkilala na rin sa kanyang mga naging kontribusyon sa pamahalaan. For me, what made Senator Siahani even greater was that through her laws protecting women from discrimination and her work in the United Nations, she made sure that other women are empowered to follow in her footsteps. This is why Senator Leticia Ramos Siahani is a hero. I would like to express my deepest appreciation for the tributes we heard about my mother today. Nakakataba po ng puso. Marami pong salamat. Namatay si dating Senator Siahani noong Lunes sa edad na 87, bunsod ng mga komplikasyon sa sakit na colon cancer. Kinikilala siya bilang unang babaeng senador na naharal bilang Senate President pro tempore noong 9th at 10th Congress. Mula sa Senado, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa London, United Kingdom na walang naiulat na Pilipinong naapektuhan sa nangyaring terror attack malapit sa UK Parliament. Sa inilabas na pahayag ng Embahada, hinimok nito ang lahat ng mga Pilipino sa United Kingdom na manatiling mapagmatyag at nakaantabay sa mga abiso ng local security officials. Sakali namang may mga Pilipinong mangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa emergency hotline na +44 7802 790695. Samantala, una nang nagpahatid ng mensahe ng pakikiramay ang Philippine Embassy to London matapos ang terror incident kung saan 5 ang nasawi.
10 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa San Andres, Maynila kagabi. Para sa detalye, nasa linya ng ating komunikasyon si Asher Cadapan Jr. Asher, good morning. Yes, good morning, June. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa San Andres, Manila, pasado alas 9 kagabi. At dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay, ay mabilis itong pumalat. At pagkalipas lamang ng 5 minuto pagkatapos itong sumiklab, ay itinaas na ito ng Bureau of Fire Protection sa second alarm. Nasa 30 fire trucks ang rumisponde sa insidente. Hindi naman po kasi nagkatulungan po yung ating mga fire volunteer, pati po yung ating mga tao po rito sa barangay na to. No? So wala po naman nangyari, agawan po ng host, kumbaga nagkatulungan din po yung ating mga kababayan din po rito. 10 bahay ang natupok sa sunog na idiniklarang fire out pasado alas 11 ng gabi. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa insidente, bagamat may 2 nasuffocate dahil sa makapal na usok mula sa sunog. Samantala, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng napinsala nito. Mula sa San Andres, Maynila, Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nailigtas kagabi ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development at mga barangay official ang 53 street dweller sa isinagawang Oplan Sagip Anghel ng Barangay Greater Lagro sa Quezon City. Alamin natin ang detalye mula kay Maki Libradilla live. Maki, go ahead. Yes, Angela, mag-aalas 10 kagabi ng suyuri ng mga barangay officials ng Greater Lagro at ng Department of Social Welfare and Development at ng PNP ang kahabaan ng Regalado Avenue at Quirino Avenue sa Quezon City para sa kanilang Oplan Sagip Anghel. Na-rescue sa operasyon ng mahigit 53 street dweller, kabilang ang mga minor de edad. Ayon sa kapitan ng barangay, paraan ito upang mailigtas sa disgrasya ang mga taong nakatira sa kalsada at marisolba ang isyong dinudulog ng mga residente kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ng mga street dweller sa ilang krimen sa lugar gaya ng pagnanakaw, gayon din ang panggugulo ng mga batang nagsosolvent. Ayan naman ay nakakaperwisyo rin sa ating pong mga pumupunta rito, yung ating mga residente, yung ating mga mananakay papunta sa iba't ibang lugar. So hindi magandang nakikita po natin na ang mga ganitong mga tao ay nagkalat sa karsada. Nandito yung mga taong iyan. So namimerwisyo, kung may pagkakataon, mandurukot yan, mga snatch dyan, pickpockets, nandyan na lahat. Samantala, isa sa mga street dweller ang nakitaan ng isang pakete ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at ATM at ID ng iba't ibang tao. Hinala ng mga otoridad sangkot ito sa pang-hold up sa lugar. Ita-turn over naman ng mga na-rescue sa mga munisipyong pinanggalingan ito para matulungan ng local government at ang mga minor de edad naman na walang kasamang magulang ay pansamantalang ilalagay sa pangangalaga ng DSWD. At sa mga latest mula dito sa Quezon City, ako si Maki Libradilla, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Monica Veralio. Morning, Monica. Thank you, Angela. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. In South Korea, the Seawolf ferry that sank nearly 3 years ago, killing 304 people, most of them children on a school trip, slowly emerged from a gray sea on Thursday, a somber reminder of a tragedy that traumatized the country. An official of the ministry in charge of the operation said the vessel will be raised above the sea and then moved onto a semi-submersible vessel. It will then be taken to a nearby port for inspection. The ferry was structurally unsound, overloaded, and traveling too fast on a turn when it capsized and sank during a routine voyage of the southwest coast on April 16, 2014. And for the news around Europe, here is June Garin from Paris, France.
Yes, Jude. Thank you, Monica. Here in France, the Eiffel Tower switched off its lights as the clock struck midnight early on Thursday in solidarity with the British capital, London, which suffered its worst attack since 2005 on Wednesday. French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault sent a message of compassion to Britain as he visited London one day after the attack, saying Britain and France stand in solidarity together against violence. And we must be solidar together against violence, against terrorism. And this is my message today. We must continue to fight this devil. We must be to make no better for secure our citizens. 3 French school children from a high school in Concarneau-Bitoy on a school trip to the British capital were injured during the attack, but Ayrault said they were on a non-life-threatening condition. And those are the news from across Europe. Back to you, Monica. Thank you, June, from Paris, France. In other news, banana growers in Colombia, the world's 4th largest producer of the fruit, will look to consolidate output and expand sales in Europe. Banana producing areas suffered widespread violence during the worst of the country's war between left-wing guerrillas, which has killed more than 220,000 people. But now the government has signed a peace deal with the Armed Forces of Colombia, or FARC, and security has improved. Growers are hoping to likewise improve their image. Superamos los 811 millones de dólares, que sin duda alguna es una cifra que nos motiva para que este 2017, de la mano de una tasa de cambio competitiva, pero de la mano de una buena productividad, poder ir consolidando este año 2017 como el año bananero. And those are the news from around the globe. Back to Angela. Thank you, Monica. Makihuntahan na po tayo sa Radyo La Verdad 1350 with Dr. G, Beth at Jokas. Good morning. Good morning, June. And Angel. And Angel. Friday Happy ngayon. Friday. Weekend. Friday. Ang ganda. Si Tito Jokas ba? Tito Jokas, pag Friday ba in love ka? Friday, I'm in love. In love and free again. Free again? Kasi Friday, di ba? After trabaho, di ba? Libre ka na naman. Alam mo yung Tito Jo, yung song na yun? Yung Free Again. Friday, I'm in love. Friday, I'm in love. Alam mo yun. The Cure. Di ba? Hindi ba Beach Boys yun? Hindi, The Cure yun. The Cure. The Cure. The Cure ba? Sabi ko, Angel, kanina, ito yung isa sa mga biyernes na pinakamasaya tayo. Oo, ngiting tagumpay. Oo, kasi biyernes, of course, masaya. And bakasyon ng mga bata. Ay, oh my gosh, tama ka. Ibig sabihin, dapat pala yung kanta mo, Tita Angel, Release Me. Then free, di ba? Kasi nakakulong ka. Naka-hostage ka kunyari. Di ba? Tapos Kaya daw yung ngiti talaga sagad hanggang tenga. Imelda Papin, Biyernes. Isang linggong pag-ibig. Si Ricky Layong may alam nun. Si Ricky Layong alam niya yun. Ano nga yung Biyernes? Ano nangyari ng Biyernes? Nagtapat ka ng... Oo, Biyernes nagtapat ka ng yung pag-ibig. Sabado? Ay, inibig din kita. Linggo nagpahinga kayo. Puno ng pagmamahalan. Biyernes ba yung tapat? Patapos na yung story kanina eh. Miyerkules nagtapat ka ng Webes. Oo. Nagkatampuhan ng Biyernes. Di ba? Biyernes ay inibig din kita. Biyernes ay inibig din kita. Sabado? Sabado ay puno ng pagmamahalan. Linggo? Ay, inibig din Linggo. Ano yung linggo? Linggo nagpahinga na sila. Hindi, Linggo nagpaalam na eh. Ayun. Kantay mo na lang, June. Oo, Biyernes ang na ba yun? Ano simulan sa Lunes para... Ay, Diyos ko. Sabado nagkatampuhan. Pagsabot ng Linggo, iniwan na siya. Sino ba yung mga nakikialam dyan?
Ito na. Kabisado. Ay, oo nga, sa linggo. Yung mga naandyan, mukhang Alam na ng mga naandyan, kunwari lang. Si Ray Pelayo yun. Si Ray Pelayo. Ray Pelayo ba yan? Model yun ng Model isang linggong pag-ibig. Sa karaoke. Sa karaoke. Sige ay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Paghahanda para sa 2017 barangay elections, itutuloy pa rin ang Commission Elections sa kabila ng panukalang muling pagpapaliban dito. Proposed barangay polls postponement, kailangan pang dumaan sa Kongreso ayon sa COMELEC. Pansamantalang paglalagay sa kustodiya ng CIDG Region 8 sa grupo ni na Police Superintendent Marcos, idinepensa ni Baybay City RTC Judge Carlos Arguelles. Mga illegal occupants sa pabahay ng pamahalaan sa Pandibulacan, nagbarikada sa mga kalsada, notice of eviction sa ilang housing unit tinanggal at sinunog ng mga miyembro ng grupong kadamay. At yun ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa inyo dyan, Jun. Maraming salamat, Jokas. Yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Biyernes, 24 ng Marso, 2017. Sa detalye po ng mga balita, tuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections para sa barangay elections sa Oktubre sa kabila ng pahayag ng Pangulo na nais niyang muling ipagpaliban ito. Ito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Kailangan pa rin dumaan sa Kongreso ang panukalang muling pagpapaliban sa nakatakdang barangay election sa Oktubre. Ito ang binigyang diin ng Commission on Elections kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na nais niyang mag-appoint na lamang muna ng mga mamumuno sa barangay dahil 40% sa mga ito ay konektado sa illegal na droga. We are looking for a way to appoint na lang the barangay captains, but the mechanism of how to go about it, select them. Ako, I can, but you know, it's always the president who has the power to appoint. But I'm going to compromise with the church and everybody. They can nominate. Ayon sa COMELEC, bagamat kaisa sila ni Pangulong Duterte sa layuning magkaroon ng maayos at malinis na eleksyon, hindi naman maaaring basta na lamang ipagsawalang bahala ang batas. If the law mandates the conduct of barangay elections in October, and it does, then that is the guidance the COMELEC must follow. Therefore, the postponement of the elections is a matter that the COMELEC must leave entirely to Congress. Ayon pa sa COMELEC, habang wala pang batas na nagpapaliban sa barangay elections, magpapatuloy sila sa kanilang trabaho. Partikular ang kampanya nila ngayon na magparehistro ang mga tao para makaboto. Sa ngayon, merong batas na nagsasabing magkakaroon tayo ng barangay elections sa Oktubre. So kailangan kaming magtuloy sa aming paghahanda para sa halalan na yon. Mula sa Maynila, Aga Kaakbay, humahataw sa balita. Hinihikayat naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan si Pangulong Rodrigo Duterte na pag-isipang mabuti ang planong pagkansela ng barangay election sa Oktubre at mag-appoint na lamang ng mga mamumuno sa barangay. Sa isang statement, sinabi ni Senator Pangilinan na ang naturang hakbang ay may tuturing na pagyapak sa karapatan ng isang tao na pumili at bumoto ng lider ng mga barangay. Nakababahalaan niya ang pahayag ng Pangulo na tila sumasailalim sa umunay authoritarian ideologies na noon ang dating diktador na si Ferdinand Marcos. Samantala, nais naman ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III na marinig ang buong paliwanag ng Pangulo sa planong barangay election postponement upang makagawa sila ng kaukulang hakbang. That needs a law. There should be a legal basis. So I will have to discuss that with my fellow senators, and I hope the Speaker discusses it with his fellow congressmen. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Association of Barangay Captains sa National Capital Region na dapat ituloy ang eleksyon ngayong Oktubre o di kaya tanggalin na lamang sa pwesto ang mga barangay chairman na nasasangkot sa illegal drugs operation. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo.
Dapat na ituloy ang barangay elections sa Oktubre ngayong taon. Ayon sa Presidente ng Association of Barangay Captains o ABC sa National Capital Region na si Kapitan Ricky Corpus. Sa ganitong paraan ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga tao na mamili ng mga gusto nilang mamuno sa kanilang barangay. So tingin ko naman ma-identify mo na kung tatakbo ay drug protector o drug lord o drug pusher, no? Ano mo, sa barangay lalo, hindi may kakailayan eh. Magkakakilala lahat ng tao dito eh. Kaya nga ang daming surrenderies dahil ang daming chinuchuchu eh. Ayon naman kay Corpus, maaaring palawigin na lamang ang termino ng mga barangay captain kagaya na nangyari sa nakaraan na umabot pa ng 5 taon ang termino ng mga ito dahil sa postponement ng eleksyon. Mas mabuti rin anya kung aalisin na lamang ang mga barangay official na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Meron man siguro tayo nababalitaan na ng mga talagang involved pa na barangay officials dyan. Siguro yun na lang ang tanggalin natin. Tapos, meron namang under local government code, there's a rule of succession. 7 pa yung kagawad eh. Kung yung first kagawad, involved pa rin sa dodge, di yung second kagawad. Siguro naman doon sa 7 na yun, may matinong kagawad kahit isa doon. Nilinaw naman ni Corpus na bagamat ganito ang kanyang pananaw sa issue, ay suportado naman ng ABC ang mga programa ng Pangulong Duterte laban sa illegal na droga at maging sa pagsusulong ng federalismo. Sa April 4 to 7 ay magkakaroon ng General Assembly ang Liga ng mga Barangay Captain sa bansa at inaasahang tatalakayin dito ang sinabi ng Pangulong Duterte. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Naniniwala si Baybay City Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles na hindi labag sa batas ang kanyang naging desisyon kaugnay sa Espinosa Slay case. Pansamantalang ipinakulong ni Judge Arguelles sa CIDG Region 8 ang dati nitong hepe na si Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa kasong pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. Nagpaliwanag si Baybay City Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles kung bakit hindi maaaring i-detain si Superintendent Marvin Marcos at 18 kasama nito sa Baybay Sub-Provincial Jail kung saan nakulong ang napaslang nila na si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa. Sa isang press conference sa Baybay RTC, sinabi ni Judge Arguelles na para lamang sa mga inmate na inilipat mula sa bayan ng Albuera at Mahaplag ang Baybay Sub-Provincial Jail gaya ni dating Mayor Espinosa. Si Arguelles rin ang nag-endorse noon na ma-detain si Espinosa sa Baybay Sub-Provincial Jail matapos matiyak na sapat ang maibibigay nitong seguridad. However, because of OCA Circular Number 270-2016, the executive judge of this court is not devoid of power to suspend the issuance of a commitment order. So in the meanwhile, they are detained at the CIDG lockup cell. That detention is only temporary, not permanent. Overcrowded na rin anya ang nakakulong ngayon sa pasilidad ng BGMP sa Baybay at hindi matitiyak ang seguridad ni Marcos kapag doon sila inilagay. Tiniyak naman ni Judge Arguelles na agad niyang ipag-uutos na i-transfer sina Marcos sa Baybay City Jail kapag nilabag ng mga ito ang dalawa niyang kondisyon na manatili lamang sa loob ng lock-up cell ng CIDG at bawal mag-ikot at makipagkwentuhan sa mga nag-uopisina sa tanggapan. That's why I am also intending to conduct an on-spot inspection if they are really following my conditions as stipulated in the orders. I know that this will be subject of criticism why the court order further detention in the lockup cell of CIDG. But we are not after emotions. We are after what? We are after the law. Sa March 29, nakatakda ang arraignment ni Marcos. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Pansamantalang nakalaya ang road rage suspect na si David Lim Jr. matapos itong magpiyansa ng 144,000 pesos sa Cebu City Regional Trial Court kahapon. Ayon kay Cebu RTC Assistant Prosecutor Maria Teresa Casino, wala silang nakikitang sapat na ebidensya upang sampahan ng reklamong frustrated murder si Lim.
Ibinaba na rin sa frustrated homicide ang isasampa laban kay Lim maliban pa sa illegal possession of ammunition na parehong bailable offense. Si Lim ang suspect sa pagbaril sa isang nurse dahil sa away trapiko sa Cebu City noong linggo ng madaling araw. Nagpiyansa sa halagang 12,000 piso si dating Caloocan Mayor Recom Echeverri sa Sandigan Bayan dahil sa kasong graft. Nagsimula ang kaso ni Echeverri sa pag-award umano nito noong 2011 ng dalawang drainage project na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos na walang approval ng City Council. Kasama sa mga kinasuhan ay ang City Accountant na si Edna Villanueva at ang City Budget Officer na si Jesusa Cruz. Nahaharap rin si Villanueva at Cruz sa kasong falsification of public documents. Ang EV&E Construction at Golden 3T Construction ang mga project contractors noong umpisahan ang proyekto. Ipinakilala na ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang top 10 ng Masidlak Class of 2017 ng Philippine National Police Academy. Mahigpit naman ang kanyang bilin sa mga bagong pulis na maging tapat sa tungkulin sa bayan at kailanman ay huwag magpapasilaw sa pera. Ito ang hatol na balita ni Marge Pelayo. Ipinakilala ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa ang top 10 graduates ng Philippine National Police Academy Masidlak Class of 2017. 7 sa 10 kadete na nanguna sa klase ay mula sa Mindanao at isa sa mga ito ay babae. 6 sa mga ito ang nais maglingkod sa police service, 2 sa Bureau of Fire Protection at 2 rin sa Bureau of Jail Management and Penology. Mahigpit naman ang bilin ni PNP Chief sa mga magtatapos na kadete. Huwag kayong mamili ng assignment. Huwag kayong lumapit sa mga politiko. Huwag magpasilaw sa pera. Huwag magpasilaw sa pera. Pag namatay kayo, hindi nyo madala yung pera sa langit. Sa PNP po, we were taught of the core values of justice, integrity, and service. Ito po yung nagmumold sa amin bilang mga public safety officers. And we can assure the public that we will serve. We can even risk our own lives para po makapag-serve sa bayan. Samantala, ipinagmamalaki naman ni PNP Chief ang kanyang anak na si Rock matapos makapasa sa entrance exam ng PNPA. Sabi ko sa kanya, yung desisyon mo yan, huwag kang padalos-dalos. Kung desidido ka, go ahead. Kung alanganin ka, huwag mo ituloy. 144 na kadete ang nakatakdang magtapos ngayong araw sa PNPA mula sa kabuuang 365 kadete. Ako si Marge Pelayo, humahataw sa balita. Nagbarikada sa mga kalsada ang mga miyembro ng grupong kadamay sa isang housing area ng pamahalaan sa Pandi, Bulacan na iligal na inukupan ng mga ito. Ito ay upang hindi makapasok ang mga kawani ng National Housing Authority na mamimigay sana ng eviction notice. Ito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Ipinagpatuloy kahapon ng National Housing Authority ang pagbibigay ng eviction notice sa mga miyembro ng grupong kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay. Kasama ang mga kawani ng Pandi Police Station, tinungo ng grupo ang housing units sa Pandi 3, Atlantica. Ngunit hindi nakapasok ang mga ito dahil nagbarikada ang mga illegal occupants sa mga daanan. Nakiusap pa ang mga tauhan ng NHA sa mga ito na papasukin sila, ngunit nagbatigas ang grupo. Karapatan namin talaga pinaglalaban namin na magkaroon kami sariling tahanan. Hindi namin pa pinapasok at hindi namin kailangan yung eviction letter. Kailangan namin bahay, hindi eviction letter. Ay, hindi po kami natatakot na paalisin dito. Lalaban po kami pero hindi po kami lalaban ng pandadahas. Lalaban po kami ng aming mga karapatan. Samantala, sa bungad naman ng Pandi Village sa barangay Mapulang Lupa, nakapagpaskil ang NHA ng notice of eviction sa ilang housing unit. Ngunit nang makalis na ang mga ito, ay pinagtatanggal at sinunog ng Urban 4 Group ang mga notice. Sa amin naman po, hindi po kami nanggugulo. Bale, pinoprotektahan lang po namin ang bawat bahay dito na nakatiwangwang lang. Kaya po, yung mga pulis at militar, hindi po talaga namin sila pinapasok. Dahil karapatan rin ho namin na mangharang para sa mga protekta ng mga tao namin. Pinabulaanan naman ng grupo na umalis na ang iba nilang miyembro sa mga inukupang pabahay matapos isilbi ang notice of eviction noong Lunes sa Barangay Masuso at Villa Elise. Kaya lamang umano nakasarado at nakakandado na ang ilang bahay ay nagtatrabaho na ang mga nakatira rito.
hindi siya bakante. May mga naiiwan silang mga pamilya. Tapos yung iba naman, pinapatingin na lang sa kamag-anak. Talaga kinakandado kasi nauso dito yung nakawan ng pinto, back to back. Yung mga gamit, nawawala, kortina. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development sa mga inani nilang batikos na kinukonsinti nito ang mga miyembro ng kadamay na umukupa ng mga pabahay ng pamahalaan sa Pandibulacan. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Iginiit ng Department of Social Welfare and Development na hindi nila kinukonsinte ang mga miyembro ng grupong kadamay na patuloy na nagmamatigas na huwag umalis sa kanilang mga inukupang pabahay sa Pandibulacan. Paliwanag ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo, may tungkulin ng ahensya na tulungan ang sino mang nangangailangang Pilipino. This is part of our mandate to provide assistance to families on need regardless of their political affiliation. Ayon pa sa kalihim, hindi lang naman mga kadamay members ang kanilang binigyan ng ayuda, kundi maging ang mga lehitimong relocatees sa lugar. They ask us for assistance. We cannot say, oh, you know, you're breaking the law. Because that has never prevented us from giving assistance to persons in crisis. Matatandaang naghain ng eviction notice noong Lunes ang National Housing Authority sa mga miyembro ng nasabing Urban Poor Group sa Villa Elise Resettlement Area. Mayroon na lamang ang mga itong 3 araw upang kusang umalis sa mga pabahay. Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Samantala, alamin natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Monica Viralio. Go ahead, Monica. Thank you, Angela. Here are the news from different parts of the globe. Is Annie Mancilia from Singapore. Yes, Annie. Thank you, Monica. Here are the latest news in Asia. Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong met with his Vietnam counterpart Nguyen Xuan Phuc in Hanoi on Thursday to hold discussions on a range of issues including defense and economy. The two leaders witnessed the signing of a series of agreements in the areas of energy, finance, and investments. Also, Lee repeated both countries' interest in resolving maritime issues in accordance with international law, referring to ongoing disputes in the South China Sea, which Vietnam is involved in. Vietnam and Singapore established diplomatic relations in 1973. Singapore is the third biggest Southeast Asian investor in Vietnam. We share an interest in a rules-based international order in resolving issues in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea, on a united ASEAN that's relevant to our people and to our external partners, and also on freedom of navigation on an important artery of global commerce with the South China Sea. Meanwhile, visitors would surely enjoy touring around Marina Bay's iLight Art Festival, especially the kids with his favorite feature, the Art Zoo. Mary Jo Malariado has the news. For the last week of ArtLight Festival in Singapore, the iLight Marina Bay Art Zoo became a favorite for visitors as it promotes sustainability through its giant inflatables from plants, animals to ecosystem. Art Zoo is an imaginary world filled with giant animals and giant plants. It's also an experiential inflatable playground where you can actually play inside the playground and the zoo. Mr. Tan, a Singaporean artist, designer and curator who's also behind the grand concept of SG50 Icon, says his playful ideas pushed him to create the Art Zoo so that everyone could appreciate art and nature while having fun. Some of the highlights of Art Zoo are really the giant inflatable rides, and there's 3 that I really recommend that you come to play. One is the giraffe, which is a giant maze. The other one is a spider, which is a bouncer. And the next is a whale, where you actually can go into the stomach of the whale and you can listen to lullabies and play with the ping balls.
Moreover, as the festival runs until March 26, more and more visitors are still coming by to savor the Marina Bay City line, which is obviously an attraction to tourists. Ang inaanyayahan ko yung mga Pilipino na pumunta rin dito sa Singapore para makita rin nila ang event na ito. Medyo kakaiba. At kung titingnan natin, dami talaga mga foreigner, maraming tumitingin, maraming nagbibisita at nagsiselfie. Mary Jo Maleriado, UNTV News and Rescue, Singapore. Those are the latest here in Asia. Back to you, Monica. Thank you, Annie. That's Annie Mancilia from Singapore. Meanwhile, British Transport Secretary Chris Grayling says he would ask insurers to be realistic following ban on electronic devices on planes. Al Del Rosario reports. British Transport Secretary Chris Grayling said he would be contacting insurers on Wednesday to ask them to be mindful about the curbs on carry-on electronic devices on planes coming from certain airports in the Middle East and North Africa. This is in response to a question at the British House of Commons that the move would put the devices at risk of theft or damage. In terms of insurance, I will be today writing to the Association of British Insurers to ask them to be mindful of this very issue. He makes an important point about the risk of theft. We will be asking the insurance industry to be careful to take that into mind and to be realistic about this going forwards. On Tuesday, Britain joined the United States in imposing restrictions on passengers traveling from a specific list of airports from taking devices larger than a mobile phone such as tablets and laptops into the main cabin of aircraft. Britain said its restrictions would apply to direct flights from Turkey, Lebanon, Jordan, Egypt, Tunisia, and Saudi Arabia. In terms of the differences between the United Kingdom and the United States approach, their approach is very much a matter for them. What we have done is, as you would expect, Mr. Speaker, is consider all the evolving information before us, reached a decision about what we believe is in the interest of the United Kingdom and the protection of our citizens. The restrictions were prompted by reports that militant groups want to smuggle explosive devices inside electronic gadgets, but Grayling said he would not give full details about why the decision was made. Al Del Rosario, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. And those are the news from around the globe. Back to Angela. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, maglogon lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman po ang balitang dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte muling iginiit na dapat munang magkaroon ng ceasefire agreement bago ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Top leader ng New People's Army sa Central Luzon, arestado sa Nueva Ecija sa isinagawang joint operation ng militar at pambansang pulisya. Halos 200 pamilya sa Antipas, North Cotabato nagsilikas dahil sa presensya ng hinihinalang NPA sa lugar. At Members Church of God International at UNTV Blood Donors, nakiisa sa isinagawang blood donation drive ng Singapore Red Cross. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes, 24 ng Marso 2017. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. At alam mo ba, Angel, yung ating mga kasambahay, hindi na naka-tune in sa TV ngayon. O, hindi na. May alam mga ko. ano sila. Hulaan ko yan. Nasa cellphone na lang. Yes, Facebook Live kasi alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit? Nakakatipid daw sila ng kuryente. Kasi kung kukumpara mo sa TV, gagawin daw ng mga habang nagpe-prepare ng breakfast o sa mga kids nila ng para sa school, ilalagay lang nila yung cellphone doon, tipid daw. Talagang tipid daw sa kuryente. All-in-one na pati yung makapag-Facebook na sila doon. UNTVweb.com. Live stream tayo dyan, pati din sa mobile application pag nasa labas din sila, nasa kotse na hindi sila nagdadrive ha. Wag kayong manonood ng nagdadrive. Ay, bawal naman yun. Yeah, tapos libre pa yung nila, yung app natin, yung libre application. Yan. At para po sa ating mga sambahay na ngayon pa lamang pong nagbukas ng kanilang telebisyon, narito na po ay ikatlong paghataw ng mga balita.
Pangulong Rodrigo Duterte muling iginiit na dapat munang magkaroon ng ceasefire agreement bago ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Top leader ng New People's Army sa Central Luzon arestado sa Nueva Ecija sa isinagawang joint operation ng militar at pambansang pulisya. Halos 200 pamilya sa Antipas, North Cotabato nagsilikas dahil sa presensya ng hinihinalang NPA sa lugar. At Members Church of God International at UNTV Blood Donors nakiisa sa isinagawang blood donation drive ng Singapore Red Cross. Sa detalye po ng mga balita, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon muna ng written ceasefire agreement ang pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP bago ituloy ang peace talks. Una lang itinakda ang 4th round ng usapang pangkapayapaan ngayong April 2 hanggang 6 sa Netherlands. Ito ang hatong na balita ni Roderick Mendoza. Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi itutuloy ng pamahalaan ang pagkikipag-usap sa National Democratic Front of the Philippines hanggat walang nalalagda ang kasunduan para sa tigil putukan. Nakatakdang ituloy ng pamahalaan ang peace talks sa komunistang grupo ngayong April 2 sa the Netherlands. Ayon sa Pangulo, nagbili na siya kina Secretary Jess Doreza at Bebot Bello tungkol dito. Sabi ko, ba't hindi ako papayag na walang written ceasefire agreement. Then, sabihin mo sa kanila, I will not recognize their theory put forward na may mga teritoryo sila na hindi nakakapasok ang sundalo ko o polis ko kasi teritoryo nila. Pag wala yan, gira na lang tayo. We have been at war for 50 years. You want another 50 years? Fine. Kasama rin sa kondisyon ng Pangulo na itigil muna ng New People's Army ang pangingigil o pangungolekta nito ng revolutionary tax sa mga negosyante at maging sa ordinaryong mamamayan. It has to stop kasi napapahiya ang gobyerno. Napapahiya ako. Hindi, magbarila na lang tayo kung gusto mo. Una nang nagbabala ang Pangulo na gagamitin ang buong pwersa ng militar laban sa NPA, oras na tuluyang mauwi sa wala ang usapang pangkapayapaan. Dati namang iginiit ng NDFP na maaari namang magpatuloy ang peace talks kahit walang deklarasyon ng tigil putukan. Mula sa Pasay City, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao mula kay Victor Cozare. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Mukabat sa 200 ka pamilya sa Barangay Kamutan o Barangay Dato Agod sa Antipas, North Cotabato ang namakwit kagahapon tungod sa presensya sa gituhoang mga miyembro sa New People's Army sa ilang lugar. Giibana-bana sa 80 ka mga armadong lalaki ang nasiplatan nga nangumbinse sa mga residente nga magpamiyembro sa NPA. Gituhang kauban sila sa Guerrilla Front 53 sa NPA nga gipanguluhan sa usa ka alias Joel. Milihok ilayon ang Crisis Management Committee sa lungsod aron makabalik na sa ilang panimalay ang mga namakwit nga residente. Gisiguro sa Zamboanga City Police nga dili angay mabalaka ang katawhan mahitungod sa hulga sa pagpangatake sa Abu Sayyaf sa Dakbayan. Sumala pa sa City Police Office, aduna sila'y koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines ug may ginahimo na silang mga operasyon nga dili nila pwedeng ibutyag sa publiko. Padayon usab nga ginabantayan ang mga entry points sa syudad, ilabi na ang ginaagian sa mga gikan og basilan og sulu nga iladong baluarte sa ASG. Sumala usab sa AFP, nagkatibulaag na ron ang bandidong grupo tungod sa ilang walay puas nga focused military operation. Sa laing balita, mas hugtan pa sa Maritime Industry Authority o Marina Region 11 ang pagbantay sa mga pasahero nga magpabilin sulod sa mga sakyanan nga isakay sa mga ferry boat nga nagabiyahe padulong sa Samal Island ug pabalik sa Davao City. Ani ang report?
Kung kaniadto ginatugtan, karon ginadili na sa mga ferry boat sa Samal Island Davao route nga magpabilin sulod sa mga sakyanan ang mga pasahero. Apan problema karon sa Maritime Industry Authority o Marina Region 11 pati sa Philippine Coast Guard ang pipila ka mga pasahero nga dili mo kanaog sa ilang mga sakyanan aron mulinya sa passenger lane ug musaka sa passenger accommodation area sa barko. Ironically, mga taga Davao ayaw. Pero yung mga turista naman from other places, sila yung willing mag-comply. Kasi nga, only in Davao na hindi natin masyadong nai-implement yan. Sir, kinapakwan dyan na ito. Kailangan musaka dyan sila sa taas kay para di sila malangan. Sumala pa sa marina, anaa sa taas sa barko ang mga life vest ug pinaagi usab sa maong polisiya, malikayan ang overloading tungod kay maihap og tarong ang mga pasahero nga musakay. Dugang usab sa maong buhatan, dili dapat tugutan sa Coast Guard nga mobiyahe ang ferry boat kung adunay mga tao nga magpabilin sa ilang sakyanan bisan ang mga driver. Ang reason natin masyadong maikli yung biyahe, only 10 minutes, pero the risk is still the same. Pag may nangyari po sa ferry natin at God forbid malunod yung barko, we will go down with the ship. Hindi kayo makakalabas sa vehicles ninyo. Sumala usab sa marina kung adunay mahitabong disgrasya ug mahibaluan nga adunay nahimong paglapas sa pulisiya ang shipping company, dili mabayran ang mga pasahero sa insurance. Problema usab sa marina ang mga VIP nga musakay sa ferry boat nga gustong musingit sa linya. Gikan sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Tinguha sa Anti-Smoking Task Force nga makuha ang kooperasyon sa mga barangay sa Dakbayan sa Davao aron mapalapdan pa ang kampanya batok sa pagpanigarilyo. Ani ang report ni Janice Inhente. Diadtong tuig 2016, mikabat sa kapin 3,300 ang nadakpan nga milapas sa ginapatuman nga smoking ban sa Dakbayan sa Davao. Samtang gikan Enero hangtod Pebrero karong tuiga, 151 na ang gidakop sa Davao City Police. Subay niini, tinguha karon sa Anti-Smoking Task Force nga makuha ang kooperasyon sa mga barangay sa Dakbayan aron mapalapdan pa ang kampanya mahitungod sa maong ordinansa. Once we are able to bring it to the barangay level, talagang there is assurance once it is going to be implemented by the local leaders. Talagang malakas ang hatak yan because nandyan sila eh. So it will be an assurance, it will be more effective, the campaign will be more effective with the cooperation of the barangay at the barangay level. Tinguha sa grupo nga matuki ang smoking ban sa nagkalain-laing dapit ug magbutang usab og mga smoking area sa tanang barangay. My action plan in the anti-smoking is first is education muna, info campaign muna, going down to the barangay level because just like what I've explained. Samtang magmugna og usa ka Vices Regulation Unit ang lokal na panggamhanan nga maoy mangunay sa pagpatuman sa smoking ug liquor ban. Gilaomang ipagawas ang executive order bahin niini karong bulan sa Abril. Gikan sa Dakbayan sa Davao, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita gikan sa habagatang bahin sa Pilipinas. Baligya sa kauluhan, June. Daghang salamat Victor Cosare live mula sa Davao City. Mula naman sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon Region. Good morning, Sherwin. Good morning, June. Good morning, Kuya. Narito ang mga balita sa Luzon Region. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng militar at Philippine National Police ang isang mataas na opisyal ng New People's Army sa Caranglan, Nueva Ecija. Narito ang report ni Danny Munar. Nakakulong na ngayon sa Nueva Ecija Police Provincial Public Safety Company sa Cabanatuan City ang kalihim ng New People's Army sa Northern Luzon matapos itong maaresto sa Nueva Ecija noong Miyerkules. Kinilala itong si Romel Bustamante Tukay alias Moises Abraham, tinatayang nasa 30 hanggang 35 taong gulang. Nahuli ito sa joint operation ng Nueva Ecija Provincial Police Office at 7th Infantry Division ng Philippine Army sa Barangay General Luna, Caranglan, Nueva Ecija. Nagsagawa ng isang manhunt operation sa pag-aresto dito sa subject person ng warrant.
Kasi itong si Tukay ay top ranking. Siya po yung pinaka-leader na kumikilos nga po doon sa 3 probinsya na nabanggit ko. At marami ho kasi siyang naging krimen din. At meron siyang standing warrant of arrest ng homicide. Na-recover mula kay Tukay ang 2 granada, isang 9mm na baril at mga bala, isang cellphone, laptop, improvised explosive device at ilang dokumento. Si Tukay ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa Nueva Ecija, ako si Danny Munar, humahataw sa balita. Samantala, patay sa pamamaril ang isang barangay tanod sa San Pedro, Laguna matapos pagbabarili ng riding in tandem criminals kahapon. Naritong report. Pinagbabaril ng 2 suspect na sakay ng motorsiklo ang isang barangay tanod ng Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna kahapon. 5 tama ng kalibre 45 na baril sa ulo at katawan ang tinamo ng biktima na kinilalang si June Victoria, 48 anyos. Naisugod pa ng mga barangay official sa Amante Hospital si Victoria, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Nakuha na naman ng CCTV ng barangay ang riding in tandem criminals nang magtungo ang mga ito sa kinaroroonan ng biktima na nakatayo sa lugar kung saan ito naka-duty. Hindi nakunan sa CCTV ang mismong pamamaril sa biktima, ngunit nakita naman ang pagtakas ng mga ito matapos ang krimen. Narinig akong putok. Isang putok. Biglang sumunod 3 putok. Sabi ko, yun ay baril. Kumakit ko ako sa barko. Biglang ko, nakita ko yung motor na umiikot. So, ang ginawa ko, puto ko, pag nakagad sa simbahan, kahit ko yung dinaril, lapihan ko, sabi ko wala ng buhay. Iniimbestigahan pa ng San Pedro Police kung may kinalaman sa illegal na droga ang pagpatay sa biktima. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon Region. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb! Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Nadakpan ang usa ka gituohang drug pusher sa buy-bust operation nga gihimo sa Badjan Police sa Badjan, Cebu. Matod sa mga otoridad, gihimo nila ang operasyon batok kang Ricky Cantero Luage human makadawat gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa ilegal nga kalihukan niini. Nasakmit sa suspect ang 2 ka sachet nga gituohang shabu. Matod sa mga pulis, nailhang suki ni Luage sa droga ang mga batan-on. Sa laing bahin ng hatag og water filter sa mga mulupyo sa usa ka relocation site sa Tacloban City ang Land Bank of the Philippines aron malikayan nga adunay waterborne diseases ilabi na ang mga bata. Ani ang report ni Jeneline Gaki. 55 nga water filtration system anigin panhatag ha mga residente nga nag-uukoyhan relocation site ha Villa Diana, New Kawayan, Tacloban City. Ini nga water filtration in kaya pumatay hin mga mikrobyo nga nagahatag hin sakit sugadhan kolera, salmonella nga E. coli. Kaya i-filter han kada system hin maabot sobra 1 ka milyon ka galon hin tubig ngan kaya ini mag-iya hasulod hin na 10 ka tuig. Labot la han water filtration system plano gihapon nira maghatag hin rain water catchment system ha komunidad. Yung ibang housing hindi nalagyan ng alulod so walang rainwater catchments. Engineer, pwede namang i-finance ng land bank yun. Pwede rin maging sistema ang uutang sa land bank ang city government. Tapos city government mag-install, bahala ng city government kung magcha-charge o hindi. Bisan 55 la nga mga residente ang hatagan hin filtration system nananawagan liwat ang nagdonate ni nga i-share ha ibaliwat nga mga mulupyo. Sumalaha community leader han Villa Diana, dako gud ini nga bulig para haira komunidad nga waray pa kalugaringon koneksyon hin tubig. Kaya ako ini nga bulig para amon nga tanan nga anya nga sa komunidad nangin ang laghang tubig nga malimpyo nga tubig. Kay kami din ni Villa Diana nagulat na kami ang among rasyon tigang nga DPWH.
Samtang iginpatapod liwat ang Tacloban CDRRMC nga hiraan magmimintenance san mga bomba nga duwa nga dagko nga tangkihin tubig Villa Diana. Please do not touch anything if you do not know. Call us, get in touch with us. I have my staff who knows how to do things right after they are worn down. Tika nga Tacloban Leyte, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. O kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo June. Daghang salamat, Deb Riveral. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Amiel Pascual live mula sa Zhubei City, Taiwan. Amiel, go ahead. Shesha Angela, Tsauan. Here are the latest news from abroad. According to a new Food and Agriculture Organization report published last week, unsustainable forest management and inefficient charcoal manufacture, as well as fuel wood combustion, contribute largely to global carbon emissions. Ruth De Mesa reports. Up to 7% of global greenhouse gas emissions caused by humans come from the production and use of fuel wood and charcoal, based on a report from the Food and Agricultural Organization of the United Nations. Forest holds a critical energy source for communities across the globe. Their wood provides 40% of today's global renewable energy supply. Much of the current production of wood fuel is unsustainable, contributing significantly to forest degradation and climate change. Greening wood energy is key to mitigate climate change and improve rural livelihoods. Efficient charcoal manufacture and use can help reduce greenhouse gas emissions. Charcoal is an important source of energy, especially in developing countries and especially in urban areas. And the way charcoal is produced at the moment is not sustainable because a lot of it is produced from existing forest areas and there is no replenishment afterwards, which means that the wood is extracted, converted to charcoal, but is not replanted. When charcoal is produced using inefficient technologies and unsustainable sources, the emission of greenhouse gas can be as high as 9 kg carbon dioxide, equivalent per 1 kg charcoal produced. And there are simple technologies out there to make them much more efficient. That also means they will require much less wood to produce the same amount of charcoal. Better technologies for energy conversion and improved stoves can help to mitigate climate change. Some 3 billion people rely on wood for cooking using simple fires or stoves. Improved cooking stoves offer an alternative for communities to sustainably use their forest resources. These cooking stoves require 40 to 60% less wood. The United Nations General Assembly proclaimed 21st of March the International Day of Forests in 2012. Ruth De Mesa, UNCV News and Rescue, Florida, USA. In Iraq, a mobile field hospital in the east of Mosul has treated more than 1,000 patients, many of them women and children, since opening in early January. The hospital, run by the U.S. Christian Aid Group, was flown in from North Carolina and erected on the plains of Nineveh near Bartella. Being so close to the conflict means hospital can save lives that might previously have been lost. It tents and huts and a whole triage room, 2 operating theaters, an intensive care unit with top-notch medical equipment and recovery wards. The doctors, nurses, and other staff are volunteers, mainly but not only from the United States. Iraqi staff play a vital role, including interpreters, helping doctors communicate with patients. You have this beautiful world outside and the sun shining, and all of a sudden you hear explosions outside and you see people coming in with just wounds that are almost insurmountable. And for instance, yesterday a little girl hadn't eaten for days, and the translator said, yeah, she was just walking out to get some food and a sniper shot her. And I thought that was just almost so tragic, but I don't know, it's good. I feel like we're doing a great thing and hopefully relieving some of their suffering. In other
other news, Taiwan President Tsai Ing-wen on Tuesday pledged to see the self-ruled island make its own submarine and host for a fresh arms sale from the United States to counter growing military threat from China. During a tour of one of Taiwan's submarines at Southern Naval Port, Tsai said she's determined to solve the problem of Taiwan's underwater combat capabilities. Taiwan's Defense Ministry has said the island is facing an ever greater threat of armed forces from China. Tsai, who took office in May last year, also leads the independence-leaning ruling Democratic Progressive Party that has never conceded to Beijing's view that Taiwan is a part of China. 水面下的战力是台湾国防最需要加强的一层，这个大家都共同认知到的问题，过去却一直无法解决。身为三军统帅，我一定要有决心来解决这个问题。 And those are the latest news from abroad. Back to you, Angela. Thank you, Amiel. Nabigyan na naman ng pagkakataong makagawa ng serbisyo publiko ang UNTV at Members Church of God International sa isinagawang blood donation drive ng Singapore Red Cross. Ito ang hataw na balita ni Joan Teves. Upang makapag-donate ng dugo, kinakailangan pa ng masusing pagsusuri sa kondisyon ng isang donor. Kaya naman mahalaga na mapanatiling maayos ang ating mga kalusugan upang maging malusog ang pangangatawan at ang dugong ibibigay sa nangangailangan. Ito ang sinisikap na magawa ng ating mga kasangbahay sa Singapore upang patuloy na makapag-donate ng dugo at makatulong sa nangangailangan dahil na rin sa naunawang kahalagahan sa ating katawan ng pagbibigay ng dugo. Bali, isa po sa benefits po ng pagdodonate yung napapalitan po yung regularly yung ating dugo. Nagkakaroon po siya ng panibagong ng dugo. Yung mga preparation bago po mag-donate ng dugo is syempre tamang exercise, diet, tsaka vitamins po. Mas lalong gumana yung pakiramdam ko at saka mas mabilis akong gumala ako ngayon. Just eat a lot of vegetables po at saka konting exercise po. Regular nang nakakasama ng ating mga kasangbahay sa Church of God International at UNTV News and Rescue Volunteers ang Singapore Red Cross sa ganitong gawain. Kaya naman malaki ang pagkilala nito sa mga donors lalo na at 8 taon na itong isinasagawa dito sa bansa. Ayon kay Ms. Lo Lilin, donor manager ng Blood Donor Recruitment Program ng Singapore Red Cross, 30% ng kabuuang bilang ng blood collection nila noong 2016 ay nagmula sa blood mobile organizers na kinabibilangan ng MCGI. Humanga rin ito sa advokasya at suportang ibinibigay ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na tunay na may pagmamalaki ng samahan. Patuloy naman ang paanyaya ng ating mga kasangbahay sa mga may kakayang makapag-donate rin ng dugo upang sa maliit na paraan ay makapagdugtong ng buhay. Inanyayahan ko po na yung kapwa kong Pilipino na mag-donate po ng dugo. Ito po ay nakakatulong din sa katawan po natin at saka nakakatulong po sa mga taong nangangailangan ng dugo. Mula rito sa Singapore, Joan Teves para sa Serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang umahataw na balita, mag-log on lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po mga hataw na balita ngayong araw po ng Biyernes, March 24, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzan.